T-Fi, Sildigfi at ang kinabukasan. Ito ang ating malalaman sa kwento ngayon. Simulan na natin. Sa timog ng mundo ng martial arts, isang lugar na tinatawag na 10,000 bundok, isa zero Jeff, na naglalaman ng daan-daang tuktok, na sumasaklaw sa malawak na lupain at itinuturing na isang ipinagbabawal na lugar. Ito rin ang tahanan ng Ifigyo, Black Dao Sect. Sa loob ng malalim na kagubatan, malayo sa teritoryo ng Magyo, Demonic Dao Sect, isang binata ang tumatakbo para sa kanyang buhay. Ang mga mandirigmang martial arts ay kasalukuyang nasa isang malupit na digmaan sa pagitan ng dalawang puwersa, ang Hide, tama, at B, mali. Bigla, dahil sa sobrang dilim, natapakan niya ang ilang baging. Si Fan Pham, ay nawala ng balance at sumigaw. Ang kanyang buong katawan ay sumubsob sa isang hindi gaanong kalayong dalisdis. Dahil lamang sa hindi magandang postura, gumulong siya pababa. Ang kanyang mga damit ay napunit at ang kanyang mukha ay puno ng pasa na nagpapakita na siya ay dumaan sa isang matinding laban. Ilang nakatakip na mukhang lalaki ang naghihintay na doon. Napakatagal na naming naghintay sa iyo, Fin Yan Fi, Fan Kong Tu. Ang mga nakatakip na mukhang ito ay binunot ang kanilang mga espada mula sa kaluban. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Sa anumang paraan, isinuko ko na ang pagpasok sa lugar na ito. Ano ang dahilan kung bakit gusto ninyong kunin ang buhay ko? Kahit na mayroon akong martial arts o wala, hindi ito mahalaga. Hindi mo ba alam iyon, Fin Yancy? Lahat ay ayon lamang sa regulasyon ng tagapagbantay. Kaya maging masunurin at isuko ang iyong buhay. Isang tao na maihamak na dugo ng mga karaniwang tao, na nangahas na dungisan ang marangal na dugo ng pinuno ng sekta. Si Fan Pham, ay naging lubhang galit. Ang pinakaayaw niya ay ang mga insulto sa kanyang ina. Sa anumang kaso, mamamatay din siya, kaya gustong lumaban ni Fan Pham, hanggang sa kanyang huling hininga at binunot ang isang punyal mula sa kanyang katawan. Natutunan mo na ba ang martial arts ng tagapagtanggol? Nakalulungkot, hindi iyon ang kaso ni Fan Pham. Kung natutunan niya talaga iyon, ang kasanayang iyon ay magiging kapakipakinabang ngayon. Ang mga nakatakip na mukhang lalaki ay tila nasasabik. Mas gugustuhin nilang pumatay ng isang taong hindi sumusuko sa laban kaysa sa isang hamak na taong nagmamakaawa para sa buhay. Kaya't ang apat na lalaki ay sumugod para apihin ang isang bata. Patuloy na kumakampay at nagpupumigla si Fan Pham, sa isang mahina na paraan. Sinamantala ng lalaking mula sa malayo ang pagkakataon nang hindi nagbibigay pansin ang bida. Ginamit niya ang hawakan ng kanyang espada upang hampasin ang pulso upang mahulog ang punyal sa lupa. Nasaktan siya at kumunot ang kanyang mukha habang nakatitig sa masamang lalaki. Pagkatapos noon, sinakal siya nito at itinaas. Ang mukha ni Fan Pham, ay namula at nagpakita ng isang hitsura na walang pagsuko. Mula sa likuran, mayroon pa siyang isa pang punyal. Isang lalaki na nakasuot ng maskara ang sumigaw bilang babala, mag-ingat sa punyal. Kaya, agad siyang sumaksak ng diretsyo sa lalamunan ng masamang taong iyon. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay nagmukhang nagulat. Sa gayon, ang buong katawan ni Fan Pham, ay napalaya. Nagpakita siya ng isang nagmamataas ng ngiti dahil natalo niya ito. Impossible. Isang batang lalaki na walang martial arts, ngunit nakapatay ng isang miyembro ng Phi Ifima, subduing demon sect. Ang sitwasyong ito ay maaari lamang gumamit ng pinakamalupit na paglipat. Ngunit kung magaling ang batang iyon sa martial arts, magiging problema iyon. Pagkatapos mag-isip, hawak niya ang kanyang espada at sumugod ng diretsyo sa kalaban. Sinipa niya si Fan Pham, upang bumagsak agad sa lupa. Ipapalasap ko sa iyo ang sakit. Habang nagsasalita, nagbigay rin siya ng isang saksak sa tiyan. Ang isang matinis na sigaw ay umalinggaw sa buong kagubatan. Hindi pa kailanman nakaramdam ng ganitong sakit ang bida. Patuloy na pinadiin ng nakatakip na mukhang lalaki ang sugat. Kahit na gayon, dahil napatay niya ang isa sa kanila, sa palagay niya ay hindi siya nagsisisi sa kanyang pagkamatay. Muling inapakan ng masamang tao ang sugat, at ang lupa ay nabasa ng dugo. Ang pagpatay ay masyadong simple. Marahil ay gusto lamang nilang pahirapan siya hanggang sa mamatay. Ang pinuno ay tila hindi gusto ang nangyayari, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga kasamahan dahil ang aksyon na iyon ay upang maghiganti.
Sa pag-iisip nito, isang maliwanag na ilaw ang lumitaw mula sa kalangitan. Nang mawala ang ilaw, ang mga mata ng mga nakatakip na mukhang lalaki ay nagulat. Ang isa pang sinag ng liwanag pagkatapos noon ay tumama sa nakatakip na mukhang lalaki at pinatay siya agad. Ang mga natitirang lalaki ay tila nakatayo sa lugar at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, nakahiga lamang si Nam at hindi gumagalaw. Pareho siya ng iniisip sa kanila dahil hindi malinaw kung ano ang liwanag na iyon. Kaya isang estranghero na hindi alam kung saan nanggaling ang lumitaw. Agad na naramdaman ng pinuno ito. Ipinaalala niya sa kanyang mga tauhan na magbayad ng pansin sa kanilang likuran. Maraming kakaibang ilaw ang pumapalibot sa katawan nito. Hindi pa rin masabi ng lahat ang anumang salita dahil mukhang kakaiba ito. Isang bata na nakasuot ng damit na hindi katulad ng panahong iyon ang nagpakita. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang ganitong uri ng kasuotan. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang batang ito sa isang kakaibang paraan. Dahil sa labis na takot, binunot ng isang nakatakip na mukhang lalaki ang kanyang espada upang sumugod dito. Sa gayon, tumakbo siya ng husto upang paslangin ang estranghero. Tila hindi siya natatakot kahit kaunti. Lumitaw muli ang parehong liwanag tulad ng sa simula. Sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay naging isang pudo ng dugo. Namangha ang pinuno. Hindi niya maintindihan kung anong uri ito ng martial arts. Ang figura ng taong iyon ay patuloy na naglalaho. Akala niya ay kahanga-hanga ang Lai Kung Fu, Qinzheng, ng isang sekta, ngunit sa mas malapit na pagsusuri, hindi siya naglakas loob na magpatunay dahil naramdaman niya na ang buong tao ay transparent tulad ng tubig. Sa pag-iisip nito, ang huling tauhan ay natalo. Ano ba ang liwanag na iyon? Maaari bang iyon ang lakas ng isang eksperto na umabot sa pinakamataas na kaharian? Patuloy niyang iginigiit na kung hindi iyon ang kaso, paano ito makakapagpalusaw ng isang tao agad? Malamang na tinulungan ang batang iyon ng isang hindi kilalang eksperto. Si Thian Pham, ay nawala ng maraming dugo, kaya malapit na siyang mamatay. Alam na tapos na niya ang misyon, kaya sinadya niyang hindi nagtagal at tumakas agad. Agad siyang nagpakita ng Lai Kung Fu, Qinzheng, upang lumipad ng napakalayo na umaasang makatakas. Bagaman sinubukan niyang magpadala ng signal para sa tulong, marahil ay hindi na niya nagawa ito. Sa huli, namatay rin siya tulad ng iba dati. Sa pag-iisip lamang nito, palihim na nagalak si Thian Pham, sa kanyang puso. Napakaganda! Pagkatapos, dahil sa labis na pagkawala ng dugo, ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapurol at nawala ng malay. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla ang nagkaroon ng maraming kakaibang boses sa paligid na nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga animasyon ay nagpapahirap sa Thian Pham. Iniisip niya sa kanyang isipan, patay na ba ako? Tumunog ang isa pang boses. Inis na tiningnan ng estranghero ang kanyang pulso, na nagrereklamo dahil nahuli siya. Balak kong pumunta ng mas maaga upang tulungan kang malaman kung paano ito gamitin, ngunit ngayon ay kailangan kong magmadali bago mawala ang iyong buhay. Pagkatapos noon, agad niyang itinurok ang isang solusyon sa likod ng liig ng bida. Ang natitirang tubo ay itinurok diretso sa dibdib niya. Kaya't panatag na siya dahil nakumpleto na niya ang misyon. Binati rin ng binata ang bida sa dalawang salitang pininuno. Sa hinaharap, dapat kang magtagumpay upang tulungan ang iyong mga inapo. Ang nanomachine na ito ay ang pinakabagong teknolohiya, kaya hindi magiging mahirap itong gamitin. Pagkatapos magsalita, nawala rin siya ng walang anumang bakas. Nakaramdam ng kakaiba ang bida sa kakaibang pangalan ng taong iyon, na palaging binubulol ang mga bagay na hindi niya naiintindihan. Bigla, maraming kakaibang tunog ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga espesyal na numero at mahirap na intindihin na boses. Nagsimula ng gumana ang nanomachine ng ika-7 henerasyon. Noong unang panahon, ang mga taong nagsasanay ng martial arts sa gitnang kapatagan ay natututo ng martial arts upang protektahan ang kanilang sarili. Sa paglipas ng panahon, umunlad ito upang maging mga galaw at pagkatapos ay naging mas komplikado, na bumubuo ng panloob na lakas. Ang mga martial artist, sa pamamagitan ng mga formula at lihim na cheat sheet, ay ipinapasa ang mga ito sa mga susunod na henerasyon. Sa madaling salita, iyon ay isang lihim na cheat sheet ng martial arts.
Ang mga taong may natitirang kakayahan ay karaniwang tinatawag na mga martial arts practitioner, ay DD. Ang pagtitipon ng mga taong nagsasanay ng martial arts upang maging mga alagad ng isang martial arts expert ay tinatawag na sekta. Ang mundo ng martial arts ay nahahati rin sa dalawang pangunahing sistema, ang Kidid Phi, Orthodox sect, at ang Kithi Phi, Heretical sect. Ang dalawang puwersang iyon ay nagpipigil sa isa't isa at may ganap na magkaibang prinsipyo. Ang AC Phi, Heretical sect, o sa simpleng paraan ay karaniwang tinatawag na Dao sect o Demonic sect. Sa paglipas ng panahon, ang mga taong lumampas sa pinuno ng Demonic sect upang maging ang ika-negatibo dalawa henerasyong Finma, Heavenly Demon. Hindi malinaw kay Fin-i, Fian Pham, kung paano, ngunit dinala siya pabalik upang magpahinga. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling ang kanyang katawan at ganap na walang pinsala. Buhay pa ba ako? Malinaw na namatay ako sa ilalim ng mga espada ng mga lalaking nakaitim. Itinaas ni Fin-i, Fian Pham, ang kanyang kamay sa kanyang noo upang punasan ang pawis. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi ito pawis, ngunit isang bagay na napakalagkit. Pagkatapos ng isang pagsubok, nagsimula siyang umubo ng tuloy-tuloy. Napakaraming malagkit na itim na bagay ang natanggal. Ang isang hindi kasiya siya na amoy at likido na sumasaklaw sa buong katawan ay tumutulo mula sa ilalim ng bala. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa aking isipan. Paulit-ulit itong umuulit, gising na ang Panginoon. Agad siyang nagulat at tumayo. Sa pagtingin sa paligid, alam din niya na ang boses ay hindi nagmula sa labas. Iniisip na tiyak na may nagpadala ng tunog dito, ngunit sa pagkakataong ito ay masyadong naiiba. Nakumpirma rin ng system na nagpapahirap kay Fin-i, Fian Pham, na maunawaan ang anumang bagay. Sumigaw siya ng malakas upang magtanong tungkol sa kanilang pangalan, upang malaman kung ang kakaibang bagay sa kanyang isipan ay ang nanomachine chip ng ika-negatibo 7 henerasyon na naugnay sa suporta sa loob ng utak. Ang mukha ni Fin-i, Fian Pham, ay namutla dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Patuloy na umuulit ang system na nagpapahirap sa kanya na malito ang pangalan nito sa demonic god. Naging tense na ang kanyang mukha. Ang demonic god ay ang entity na sinasamba ng demonic Dao sect. Ang pinuno lamang ang pinahihintulutang magkaroon ng kakayahang kumonekta sa demonic god. Sa gayon, lumuhod siya na parang natatakot sa isang bagay. Naunawaan ng system na mali ang pagkakaintindi ng kanyang Panginoon sa lahat ng sinasabi nito. Sa labas, inanyayahan ng tagapagtanggol ang doktor upang gamutin siya. Sa madaling salita, nalaman ng SCAGC, Master Physician Batch, na ang mga pinsala ng Batang Panginoon ay sanhi ng pagpatay. Sa paglipas ng panahon, binabaliwala ko ang pagpatay, ngunit hindi ko inaasahan na matatalo ako kahapon sa isang iglap. Tanging ang Ilisima, subduing demon, lamang ang makakatalo sa tagapagtanggol na tulad mo. Ang katotohanan na nakaligtas si Fin-i, Fian Kong Tu, sa kanilang mga kamay ay talagang kalooban ng Diyos. Maaaring may tumulong sa iyo, ngunit sa katotohanan, ang kinaroroonan ay hindi pa rin natagpuan. Kung wala kang sapat na lakas upang hulaan ang kinaroroonan mula sa mga sugat ng mga taong iyon, paano mo ito iisipin? Sa pag-iisip lamang nito, naalala na ni Giang ang tungkol sa kahapon. Ang kalagayan sa harap ay talagang nakakakilabot. Ang mga bangkay ay nakahiga sa malamig na lupa. Ang itaas na bahagi ay nawala na. At ang mga parte ng katawan ay nakakalat sa lahat ng dako. Isa lamang ang namatay ng buo. At ang sanhi ng kamatayan ay dahil isinaksak ni Tian V. Gongzi, Young Master, ang espada sa kanyang lig. Noon, napansin ko ang mga hirap na paghinga. Si Xiao Fan ay nakahandusay sa isang sulok. Dumadaloy ang dugo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Fian Pham. Pagkatapos, dinala siya pabalik ng tagapagtanggol. Ngunit wala siyang kahit isang bakas ng panlabas na puwersa. Malinaw na may mga bakas ng saksak ng espada sa damit. Ngunit ang kanyang katawan ay buo. Si Tsai Gisle, Physician Batch, ay naniniwala na tiyak na hindi makikialam ang pinuno ng sekta. Sa isang digmaang napakaliit. Pagkasabi nito, nakaramdam siya ng pananabik. At hinimok ang tagapagtanggol. Nadalhin siya sa silid ng pasyente. Sa sandaling ito, patuloy niyang tinatanong ang tungkol sa pagkamatay ng mga asasin.
Itinatanggi ng sistema na hindi ito gumana. Ang pagpapagaling sa sarili ng Panginoon ay dahil sa akin. Naunawaan nito ngayon na kailangang maghanap ng wika na angkop upang maintindihan ng Panginoon. Nagsimulang maghanap ang nanomachine chim sa pamamagitan ng mga salita at termino upang lubos na maunawaan ni Fian Pham. Nagulat ang bida sa biglaang pagbabago ng tono. Bagamat pinapanatili pa rin ang pagiging makina nito. Sinusubukan kong ipadala sa Panginoon ang pangunahing impormasyon at mga tagubilin para sa paggamit sa utak. Kaya tatanggapin mo ba ito? Kinailangan ni Fian Pham na tumango. Nang hindi alam kung ano talaga ito. Maraming linya ng data ang ipinasok sa loob. Nang sapilitan. Dahil dito, hindi niya nagawang masanay. Sa pagbabago. Hindi kinaya ng katawan. At naglabas ng maraming bagay na hindi maganda sa paningin. At hindi maamoy. Iyon ay isang natural na reaksyon. Matapos matanggap ng Panginoon ang impormasyon sa pamamagitan ng utak. At hindi mo na ito mararamdaman. Sumakit ang ulo ni Fian Pham. At nahilo na hindi maintindihan kung ano ito. Totoo bang mayroong 100,000 mga makina sa loob ng katawan ko? Kinumpirma ng sistema na mayroong 6,408, 2,400 nanomachine chip na nakaayos. Napagtanto niya na ang kanyang nakakausap ay hindi tao o isang banal, kundi isang makina na gustong umalis sa katawan niya. Nalaman din niya na nakatali na siya hanggang sa kanyang kamatayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan ang lahat ng pangyayari. Mula sa palaging sinusubukang patayin ng kanyang mga kapatid sa ama't ibang ina, hanggang sa pagkakaroon ng nanomachine chip sa kanyang katawan. Kung gayon, sino ang naglagay sa iyo sa loob ko? Sa pagsasabi nito, tumunog ang katok ng tagapagtanggol sa pintuan. Hindi alam ni Fian Pham, kung paano niya ipaliliwanag ang pakikipag-usap sa isang makina. Ang iniisip lamang ng Panginoon ay naiintindihan ko rin. Kaya pansamantalang binuksan ang silent mode. Binuksan ang pinto at pumasok ang tagapagtanggol at ang doktor. Nang makita ang batang Panginoon na nakahiga sa kama, agad siyang tumakbo dito. Ngunit tinakpan din niya ang kanyang ilong dahil sa masangsang na amoy na lumalabas. Nagulat ang bida dahil muntik na siyang matuklasan. CIA, physician, dice, batch, na maraming taon nang nagtatrabaho, ay hindi pa naamoy ang ganitong amoy. Nakaramdam siya ng malaking pananabik. Kaya nagtanong siya kung nakaapekto ang sugat sa kanyang memorya. Pansamantala man lang. Ngunit tila walang problema. Huwag kang mahiya, ibigay mo ang iyong kamay dito para mahawakan ko ang iyong pulso. Nahihiya si Fian Pham dahil sa tumutulong likido. Ngunit iniabot pa rin niya ito para suriin ng doktor. Pagkatapos suriin ang pulso sandali, nagulat siya. Bumulong siya ng isang bagay na nag-alala kay tagapagtanggol Giang. Na natatakot na magkaroon ng malubhang sakit ang batang Panginoon. Ito ay kabaligtaran. Dahil napakabuti nito para sa CNC, Gongzi, Young Master. Ang buong katawan ay nalinis. Lahat ng dumi. At ang Eve Height, Key and Blood ay ganap ding dumadaloy. Ginagamit mo ba ang magic pill o alak? Ang partikular na ibig sabihin ng doktor ay mayroon na siyang perpektong katawan ng isang martial artist. Naiintindihan ni Fian Pham, ang sinabi ni Lao Githe, Old Githe. Ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na maniwala sa kanyang nakikita. Ang itim na likido na lumalabas sa katawan ay talagang mga dumi na nakakulong ng matagal? Nano, ikaw ba ang may gawa nito? Bago pa man niya marinig ang sagot, kinailangan niyang kanselahin ang mute mode. Ngayon ay ipinaliwanag nito ng detalyado na ang mga nano na nakaayos sa buong katawan ay nakakatulong na alisin ang mga toxin sa loob at ay convert ang mga ito sa perpektong hugis upang mapabuti ang kakayahang gumalaw ng mga daluyan ng dugo at kalamnan. Noong una ay naghinala lamang si Fian Pham, na maaaring gawa ito ng nanomachine, ngunit talagang nagulat siya nang marinig niya ito mula mismo dito.
Sino ka ba talaga? Hindi ka ba isang demonic god? Hindi ako isang demonic god, kundi isang makina. Panginoon, pag-unawa ng kaunti tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Mayroong 6 sekta na nagpapatibay sa demonic sect ngayon. Kinuha ng pinuno ng demonic sect ang anak na babae ng 6 na sektang ito bilang kanyang asawa. At nangako na magkakaroon ng anak na lalaki. Ang mga bata pagkatapos lumaki ay magkakaroon ng kwalipikasyon bilang maliit na pinuno ng sekta at sa isang tiyak na edad. Ay dadalhin sa Makon, Demonic Dao Pavilion. Ang oras ng pagbubukas ng Makon, Demonic Dao Pavilion ay 15 beses. Pangunahin ang layunin ay maghanap ng mga bata na may pinakamahusay na kakayahan. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng maraming panloob na digmaan. At ang tanging punto ng dahilan ay ang pag-agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga maliit na pinuno ng sekta. Bumalik sa kasalukuyan. Si C.A. Gisle, Physician Batch, ay patuloy na pinagmamasdan ang pasyente ng mabuti. Nag-aalala si Nam na matutuklasan ng taong ito na mayroong nano machine chip sa loob ng kanyang katawan. Bulong pa rin niya sa kanyang isipan. Natiyak na may tumulong sa Xian V, Gongzi, Yaong Master. Ngunit hindi pa rin niya mahanap ang dahilan para patunayan ito. Kaya isinuko na rin niya ang ideyang iyon. Walang kakaiba sa katawan. Magrereseta ako ng gamot upang pagyamanin ang pangunahing enerhiya. Nagpasalamat ng paulit-ulit si tagapagtanggol Giang. Nang susubukang magpaalam sa kanya, ngunit tinanggihan siya. Manatili ka at alagaan mo ang Tianzi, Gongzi, Yaong Master. Sa paglabas, labis na nagtataka si Lao Gise, Old Batch. Kung sino ang nasa likod nito. Dahil mula pagkabata, maliit si Xiaofan. At may normal na talento. Walang pagkakataong ihambing sa ibang tao. Naniniwala ang physician na ang dahilan para sa pagbabagong ito ay naugnay sa pinuno ng sekta. Kung tinulungan na niya sa ganitong lihim na paraan, hindi na niya kailangang aminin ito. Sa huli, nagreseta na si Lao Gise, Old Batch, ng gamot. Para matulungan si Xiaofan na gumaling ng mabilis. Sa loob ng silid, bumuntong hininga si Xiaofan nang maluwag dahil hindi siya natuklasan. Alam niya na kahit anong mangyari, kailangan niyang magpasalamat kay tagapagtanggol Giang. Bagamat pinagaling siya ng nano. Kung hindi dumating si tagapagtanggol sa tamang oras, hindi ba't patay na siya? Sa pag-iisip nito, nagbago na ang kanyang tono. Para magpasalamat sa aksyon kahapon. Ngunit tumango ito at pinaalalahanan ang batang Panginoon na magmadali. Para maligo. Sa totoo lang, ang amoy ng hinaharap ay nakakadiri. Ang kapalaran ni Fian Pham, ay itinakda na. Pagkapanganak sa kanyang ina, na isang babaeng alipin. Ang lahat ng natitira para sa kanyang buhay ay ang mabuhay. At hindi mamatay. Hindi nakipag-usap ang bida sa nano. Sa loob ng halos 1 oras. Dahil hindi ito magsasalita kung hindi magtatanong ang Panginoon. Habang naliligo, nagtanong siya at nalaman na pinagaling ito ng nano. Ang lahat hanggang sa gumaling. Bukod pa rito, nagbigay rin ito ng maraming datos at kaalaman sa medisina na nagpakati sa buong katawan ni Fian Pham. Para matulungan ang Panginoon na maunawaan ng mas malinaw, pinaalalahanan niya siyang subukan ito ng direkta. Ang paraang ito ay ang pinakamahusay na paraan upang subukan ito ng kaunti. Nang lumitaw ang sugat, sinimulan ng system ang tampok na pagpapagaling sa sarili ng sugat. Kaagad, tumigil ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang palad at gumaling ang sugat. At nawala na parang hindi ito naganap. Ang maliliit na sinag ng liwanag ay sumuri na parang muling binubuo ang mga tissue sa balat. Sa gayon, natigilan muli si Xiaofan. Bagamat nakita ito ng kanyang sariling mga mata, hindi pa rin siya makapaniwala. Paano siya nagkaroon ng kakayahang gumaling ng napakabilis? Hindi lamang iyon. Ngunit ang lahat ng data na ipinasok sa utak ay may sariling mga tampok. Hindi binigo ng nano ang kanyang Panginoon. Ang ilang pangunahing tampok
ay nagpalakas sa kanyang katawan. Muling binuo nito para magkaroon siya ng isang katawan. Nakatulad ng isang taong nagsasanay ng martial arts sa mahabang panahon. Sa siyensya, ang paglikha ng ki mayroon o tuwalad ay hindi maaaring gawin. Ngunit ang muling pagbuo ng katawan at kalamnan ay hindi mahirap gawin. Pinaalalahanan ni Thian Pham ang system na gumamit lamang ng mga salitang madaling maunawaan dahil hindi pa niya natututuhan ang lahat. Pagkatapos maligo, pumunta na si Xiao Fan sa library. Pinaalalahanan ng Nano ang kanyang Panginoon na tumingin lamang ng diretso sa bawat pahina ng libro. Sa loob nito, mayroong maraming lihim na cheat sheet ng martial arts. Mga pamamaraan sa pag-iisip, mga paraan upang sanayin ang katawan. Kahit nabasahin mo ang buong buhay mo, hindi mo ito matatapos. Kumuha si Thian Pham ng isang libro mula sa istante na isinulat tungkol sa Hoyt, Ki and Blood. Bagamat hindi siya gaanong naniniwala, nagsimula siyang magbuklat ng bawat pahina. At ang kanyang mga aksyon ay naging mas mabilis. Bagamat walang napansin, nagsimula nang magkaroon ng pagtutuon sa kanyang mga mata. Natapos na ang pag-scan ng aklat. Hoyt, agad na inilipat sa utak ng gumagamit. Hilingin sa Panginoon na aprubahan. Sa pagsasalita tungkol sa salitang iskan, malabong naunawaan ni Thian Pham kung ano ito. Ang ibig sabihin ay kopyahin ang nilalaman. Agad niyang naramdaman na parang may kidlat na tumama ng diretsyo sa kanyang utak. Maraming kamangha-manghang animasyon ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng sakit ng ulo at pagkahilo ay nawala. Sa sandaling natapos na ilipat ang nilalaman sa utak, ipinaliwanag agad ng Nano na ang mga bagay na iyon ay madaling masasanay. Sinasabi ko lamang ang katotohanan. Kaya hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Panginoon, subukan mong isipin ang tungkol sa impormasyong nailipat. Tulad ng natanggap mo ang paraan upang gamitin ito. Inisip ni Thian Pham ang tungkol sa Hoyt, Ki and Blood. At ang impormasyong hindi pa niya nababasa. Agad. Lumitaw ang lahat sa kanyang ulo ng natural. Talagang hindi ka panipaniwala. Dahil memoryado ko na ang lahat ng hindi kinakailangang magbasa. Mayroong error sa aklat na naitama bago ito nailipat. Ang impormasyon tungkol sa mga daluyan ng dugo ay mali kaya binago ko ito. Naisip ni Nam na ito ay kamangha-mangha. Dati, kailangan niyang mag-aral at kabisaduhin. Ngunit sa pamamaraang ito, hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras. Tumawa si Thian Pham sa kasiyahan. Dahil walang maraming libro sa silid na ito. Kaya sa hinaharap, magiging iba ang lahat. Kapag nakapasok siya sa Makun, Demonic Dao Pavilion. Sa loob nito, mayroong lahat ng mga aklat ng martial arts. Nakapakipakinabang at iba't ibang uri ng mga libro. Naninakaw mula sa orthodox at heretical sects. Sa kapangyarihang ito, ako ay magiging malakas at mabubuhay ng mas mabilis kaysa sa sinuman. Lumipat ng eksena sa tirahan ng mga maliliit na pinuno ng Phi Sima, Subduing Demon Sect. Sa silangan ng Namkidedi, Namfan, ng Magyo, Demonic Sect. Pinagalitan ni Thian Pham ang kanyang mga nasasakupan dahil sa pagtatangkang patayin. Si Thian Pham nang walang tagumpay. Inutusan ko kayong alisin ang isang tao. At ngayon sinasabi ninyo na ang 5 sumama sa inyo ay patay na? Paano ninyo ito sasabihin? Tila may pakikialam ng isang misteryosong eksperto. Thian Makgoyet, Sian V, Kong Tu, Young Master. Dahil nabanggit ang kanyang tunay na pangalan, nagalit siya. At pinilit silang baguhin ang kanilang paraan ng pagtawag sa kanya. Pinaghalo siya ng hamak na dugo. Kaya akala ko ay walang dapat ikabahala. Ngunit tila may itinatago ang taong iyon. Kinakailangang iligaw ang kanyang tagapagtanggol. Bagamat madudumihan ko ang aking mga kamay, walang ibang paraan. Kaya personal na papatayin ni Thian Makgoyet ang kanyang nakababatang kapatid. Si tagapagtanggol Giang ay palaging nagigising ng maaga para magsanay ng martial arts at maghanda ng almusal para kay Thian Pham.
Hindi nakatulog ang bida buong gabi dahil nasasabik siya. Ang araw na ito ay napakahalaga kaya siya ay masyadong nag-alala. Kaya hindi siya nakatulog. Paglabas niya, hindi pa masyadong maliwanag ang araw. Ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ay dahil ngayon ang araw ng pagpasok sa Makun, Demonic Dao Pavilion. Nagising ng maaga si tagapagtanggol para magsanay ng martial arts. Kasama ang kanyang pamilyar na sandata. Ang kanyang punyal. Tinitingnan ng mabuti ni Nam ang bawat sipa. At paggalaw ng lingkod. Naisip niya na mas mabuti pang matutuhan ang mga lihim na galaw ng taong iyon kaysa pumasok sa Makun, Demonic Dao Pavilion. Ngunit kung ganoon, hindi siya papayagan ng 6 sekta na nagbabantay sa paligid. Nang mamatay ang aking ina, nangako ako na hindi ako mag-aaral ng martial arts hanggang sa makapasok ako sa Makun, Demonic Dao Pavilion. Sa pag-iisip nito, nagsalita ang nano. Gusto nitong tanungin ang Panginoon kung kailangan niyang iskan ang mga galaw ng pagsasanay ng tagapagtanggol. Nanlaki ang mga mata ni Thian Pham, sa pagkamangha. Maaari mong iskan ang mga galaw ng martial arts ng ibang tao. Ang ibig sabihin ay maaari itong mailipat ng direkta sa aking utak. Tama. Maraming datos tungkol sa martial arts ang nakaimbak sa aking sistema. At maaari ko rin itong ilipat sa iyo. Ngayon na. Hindi makapaniwala si Thian Pham, sa kanyang narinig. Bagamat ayaw niyang kopyahin. Ngunit ngayong hapon ay kailangan niyang pumasok sa Dao Pavilion. Kaya pinag-isipan niya ito ng mabuti. Sa huli, hiniling niya sa nano na iskan ang mga galaw. Ang konsentrasyon ni Nam ay nagsimulang mabilis na mahulog sa tagapagtanggol sa ibaba. Nagsimula ng iskan ng nano ang kanyang mga galaw. Ang kailangan lamang na gawin ni Nam ay ang tumingin ng mabuti. Sa gayon, tumunog ang pagsusuri ng data ng paulit-ulit. Sa kanyang isipan. Pagkatapos ng 30 minuto, ipinahayag ng nano na nakumpleto na ang pag-scan. Sa lahat ng galaw. Nang hindi naghihintay sa pahintulot ng Panginoon. Inilipat nito ang lahat sa utak. Ang pakiramdam ng pagtanggap ng impormasyon ay hindi na kasing hindi komportable tulad ng kahapon. Sumigla ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Dahil ang bagay na ito ay higit sa imahinasyon. Hindi ko ito kayang paniwalaan. Paano ito nangyari? Nagmamadaling lumabas si Thian Pham, para subukan. Hindi rin niya nakalimutang dalhin ang espada sa silid. Tiyak na masusubukan ko ang sirang espada ni tagapagtanggol Giang. Ngunit kung makita niya ito, magiging awkward ito. Kaya isinara niya agad ang pinto dahil natatakot siyang sumilip. Ito ang posisyon na ipinakita ng taong nasa ibaba. Bago itapon ang espada. Sumigla ang kanyang mga mata, na parang tumatanggap ng lahat ng impormasyon. Nakasabay na nabago sa lakas ng katawan. Sa gayon, ipinakita ni Thian Pham, ang maraming galaw ng martial arts ni tagapagtanggol. Ang mga galaw ay katulad ng isang taong may kasanayan sa loob ng 25 taon. Ang mga galaw ay sinasanay araw-araw kaya nagiging pamilyar ang katawan, ngunit hindi kailangan ng prosesong ito. Tumunog muli ang boses ng nano sa kanyang tainga, na humihiling sa Panginoon kung gusto niya ring ilipat ang mga kalamnan kaagad. Sa prosesong iyon, balak gumalaw ng kaunti si Nam. Ngunit agad siyang tumugon. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang lakas niya noon. Bigla ang sumakit ang buong katawan ko dahil sa anong dahilan? Pagsasanay sa isang estado na hindi nagkakaroon ng sapat na mga hibla ng kalamnan na naaayon sa martial arts na ipinakita lamang. Kaya nagdulot ito ng pinsala sa kalamnan. Ngunit ang mga salitang ito ay masyadong naiiba mula sa wika ni Nam. Kaya hiniling niya sa nano na i-download muli ang interface. Pagkatapos ng ilang sandali, nalaman din niya. Ang dahilan ay dahil hindi matagal nang nagsasanay ng martial arts ang Panginoon. Kaya kahit na nailipat ito sa utak, hindi rin kayang umangkop ng katawan. Sa pamamagitan ng simulation, lubos na maunawaan ng Panginoon ang mga galaw ng pagsasanay, kaya kailangang ilipat ang impormasyon sa mga kalamnan. Para ganap itong gumana, naunawaan ni Thian Pham,
Na kung gagawin niya iyon, patuloy na makakaranas ng maraming sakit ang katawan. Ang oras ng paglipat ay isang kangi, 2 oras. Kaya para mabawasan ang sakit, ipinayo ng Nano na mag-anesthesia sa panahong iyon. Magkakaroon ng kabuang 1,300,000 kaso ng pagkahimatay sa panahon ng paglipat. Ngunit balak niyang pakiramdaman na lang ito ng kaunti. Kung hindi ko kayang tiisin, mag-anesthesia ka na lang. Nang matanggap ang utos, sinimulan na ng Nano ang paglipat. Milyon-milyong data ang pumasok muli sa kanyang katawan. Agad na dumating ang sakit ng mabilis. Kinagat ni Thian Pham, ang kanyang ngipin para tiisin ito. Kaya sinimulan ng Nano ang pag-anesthesia. Kaya nanginginig siyang bumagsak sa kama. Sa gayon, patuloy na naganap ang proseso ng dahan-dahan. Sa panahong iyon, masigasig pa ring nagluluto ang tagapagtanggol. Nararamdaman niya na ang kanyang talento sa pagluluto ay hindi na iba sa mga kapitbahay. Ngayon, kailangan kong magpakitang gilas. At gumawa ng pinakamasasarap na pagkain na gusto ni Tenthi, Gongzi, Young Master. 5 taon na nang huli siyang nagluto ng personal para sa batang Panginoon. Hindi niya alam kung paano magluto. Huwag nang banggitin ang paghahanda ng pagkain. Lumitaw rin sa kanyang isipan ang mga larawan ni Fudlin, Madam. Bago siya namatay, si Thian Pham ko ay kailangang umasa kay Nguyen. Kung buhay ka pa, tiyak na masisiyahan. Si Tianzi, Gongzi, Young Master sa masasarap na pagkaing lulutuin mo. Sa lugar na iyon, mangyaring alagaan mo ang iyong sarili, di Fudlin, Madam Ho. Bigla, narinig muli ng tagapagtanggol ang isang matinis na sigaw ni Nam. Nagmamadali siyang umakyat sa itaas para tingnan kung ano ang nangyayari. Agad niyang itinulak ng malakas ang pinto at sumigaw. Ngunit sa pagtingin sa harap, wala pa rin siyang nakitang gumagalaw. Bagamat hindi niya alam ang medisina, hinawakan din niya ang kanyang pulso bilang isang seremonya. Ngunit napakaayos pa rin ang pulso. Ano ba talaga ang dahilan? Sa pagmamasid sa paligid, napansin niya ang mga bakas ng paa na nakakapit sa sahig. Alam niya na nilikha mismo ni Tenthi, Gongzi, Young Master, ang mga bakas na ito. Sinasundan ko pala siyang nagsasanay. Siguro ay 2 taon na rin. Sa pagtingin lamang ng simple, makakaya niyang matutunan ang kasanayan sa espada na sinasanay ko sa loob ng 25 taon. Pagkatapos ng mahabang panahon, unti-unting nagising si Nam. Ang paglipat ng mga hibla at kalamnan ng katawan na kinakailangan para sa aktibidad ay nakumpleto na. Balak niyang itaas ang kanyang boses para pagalitan ang Nano. Ipinagtanggol nito ang sarili at sinabing nagbabala na ito noon. Ngunit hindi siya nakinig. Ngunit bakit ako nakahiga dito? Siguro'y pumasok na si tagapagtanggol Giang. Hinawakan ang sirang espada. Muli niyang tinanong ang tungkol sa pagsasanay. Ang mga kalamnan ay nabago na at pinagsama sa pagsasanay sa loob ng 25 taon. Panginoon! Bumuntong hininga si Thian Pham. Sandali para alalahanin ang paraan ng paggalaw ni tagapagtanggol. Buo ang kanyang loob na gawin ang lahat ng mga galaw. Sa huli, nagpakita ang pagbabago na nagpahintulot sa kanyang sarili na hindi maniwala. Ang pamamaraan ay pareho, ngunit mayroong mataas na kapangyarihan at katumpakan. Ang pakiramdam ng hangin ay napakaganda. Sa gayon, sunod-sunod na mga gumagalaw na linya ng espada. Ang nilikha niya. Napakahusay ng mga kamay na kontrolado ang armas. Nakumpleto na ang galaw ng unang pamamaraan. Ngayon na ang oras para simulan ang pagsasanay sa ika-2 pamamaraan. Nang ipakita niya ito, kaagad itong lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong silid. Napatahimik si Thian Pham dahil dito. Higit pa ito sa kanyang imahinasyon. Hindi pa malalim ang panloob na enerhiya, ngunit nag-iwan ito ng ganitong bakas ng paa. Nag-alala siya kung makikita ito ng lingkod, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa pag-iisip nito, kumatok siya. Mangyaring ipasok ang merienda. Kaya nagmamadali siyang humanap ng sapat na paraan para burahin ang mga bakas sa sahig. Nang hindi naghihintay ng pahintulot, binuksan ng tagapagtanggol ang pinto. Nagmadali si Nam na kumuha ng upuan.
para pansamantalang takpan ang pinsalang nagawa niya. Dahil malapit na akong umalis sa bahay. Gusto kong kumain dito para magkaroon ng kapaligiran. Sa kanyang isipan, iniisip niya. Tiyak na hindi niya alam na nag-aaral ako ng palihim, tama? Dahil ngayon ay isang espesyal na araw. Gumawa si Zano ng lahat ng mga pagkaing paborito ng Send ni Gongzi, Yaong Master. Alam ni Fan Pham, na malamang na ito ang huling almusal na makakain niya sa bahay. Nagbabala ang nano. Kung masyado kang mag-iisip, hindi magiging masarap ang iyong pagkain. Pansamantala niya itong pinatay para mag-focus sa pagkain. Magdahan-dahan ka lang sa pagkain, Fugia, Yaong Master, baka mabulunan ka. Habang kumakain at pinupuri ito. Tinanong rin niya, kailan pa natutunan ang aking kasanayan sa espada ng palihim? Nagulat si Fan Pham, at hindi nakapagsalita. Direktang itinulak ng tagapagtanggol ang mesa palabas. Ang mga bakas ay lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Totoo na alam niya kung ano ang pamamaraan. At nahulaan rin niya na napakahusay ng pagsasanay ng batang Panginoon. Napilitan na si Fan Pham. Dahil ang pag-aaral ng martial arts ng palihim ay isang malaking pagbabawal sa mundo ng martial arts. Kung magrereklamo siya, tatahimik na lamang siya at makikinig. Ngunit biglang pinuri siya ng lingkod. Bakit napakahusay mo sa pag-aaral ng palihim? Ang martial arts ko ay walang-wala kumpara sa 6 na sektang iyon. Ngunit ituturo ko sa iyo ng buong puso. Habang nagsasalita, ibinigay rin niya ang lihim. Para makontrol ang panloob na enerhiya ng swordplay. Sa totoo lang, gusto kong ituro sa Fugia, Yaong Master, ang pamamaraan ng panloob na enerhiya. Ngunit sa Makon, Demonic Dao Pavilion, maraming mahusay dito. Kaya sanayin mo muna ito. Sa paghawak ng lihim na cheat sheet sa kanyang kamay, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Minsan siyang nanumpa. Na hindi na siya iiyak pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit sa anumang kaso, isa pa rin siyang bata. Si tagapagtanggol Giang ay tulad ng isang tunay na ama. Hindi katulad ng kanyang walang pusong ama ngayon. Sa pag-alala lamang sa mga larawan malapit sa bangkay. Nang namatay, nasasaktan ang kanyang puso na parang hinihiwa. Mula noon, natanggap na ni Nam ang pangangalaga mula sa kanya. 5 taon na mula nang namatay ang kanyang ina. Kinakailangan niyang magtiis at mabuhay. Naiintindihan ng tagapagtanggol ang kanyang kalagayan. Kaya dahan-dahan lamang niyang niligpit ang pagkain at dinala sa labas. Bago umalis, pinaalalahanan niya ang Fugia, Yaong Master. Na pagkapasok sa Makon, Demonic Dao Pavilion. Hindi na niya makakasama ang Panginoon. Kaya pinapayagan lamang siyang umiyak ngayon. Si Fan Pham ay tumulo ang luha habang nagpapasalamat. Sa tapat na alalay. Pagkarinig ng mga salitang ito, isinara rin ang tagapagtanggol ang pinto. Na inaalis ang mga marupok at mahinhin na estilo ng isang babae. Nangako ang bida sa kanyang puso na hindi siya mag-aalinlangan at magiging duwag. Bagamat wala na si Fulden, Madam. Ito pa rin ang lugar na babalikan niya sa hinaharap. Sa hapon ding iyon, sa kalye. Malapit sa kuta ng Demonic Dao Sect. Napakadaming tao. Malapit nang magsimula ang seremonya ng pagbubukas. Kaya ang mga kabataan na may edad na 14 na tandang bawas 19 ay nagtipon ng kumpleto. Bukod pa rito, naroroon din ang maraming maliliit na sektang dumalo. Si Jisai Homin, tagapagtanggol ng Demonic Sect. Ang direktang sumusuri sa mga kakayahan ng lahat. Mukha siyang napakalupit at mayroon siyang boses na may halong nakakakilabot. Sa pagtingin sa daan-daang bata, hindi pa rin makita ng taong ito kung nasaan ang talento. Bumubulong sa kanyang bibig. Hindi ninyo ito namamalayan. Ito na ang huling pagkakataon na pumunta rito, tama? Nagsimulang maging maingay ang mga bata. Dahil alam nila na ang taong nasa itaas ay isa sa isa zero pinakamalakas. Nang Fayan Matangiao, Heavenly Demon God Sect. Agad na sumulyap ang kanyang mga mata. Sa mga karakter na talagang umuunlad. Sa panahon ng pagpili, ang lahat ng mandirigma sa pagpasok sa Martial Pavilion
ay bibigyan ng isang tag ng pangalan na may numero. Kaya kailangan nilang pumila ayon sa pagkakasunod-sunod. Tulad ng mga batang pinuno. Na ito, ang taong nangunguna. Sa unang posisyon ay si Thian Mien ng Huyen Matong, Mysterious Demon Sect. Ang ika-negatibo dalawa anak ng Kim McEwen, Sword Demon Sect, ay si Thian Kong Ife, Thian Kong Van. Ang sumimangot na batang Panginoon ng Phak Matong, Subduing Demon Sect. Sa pangatlong pwesto ay si Thian Makgoyet, Thian Makgoyet. Sa ika-negatibo, apat na pwesto sa Dalki Matong, Poison Demon Sect, ay si Thian Truong Thian, Thian Truong Thian, na may tiwala sa sarili habang nagre-rehistro. Sa ikalimang pwesto ay si Thian Hu Thian, Thian Hu Thian, ng McEwen, Dao Demon Sect. At ang tanging babae sa ika-negatibo anim na pwesto ng Matong, Yin Demon Sect, ay si Thian Vien Liu, Thian Vien Liu. Tiningnan ni S.A. Homin, Jesai Homin, ang lahat. Ngunit hindi niya mahanap ang taong hinahanap niya. Nasa labas pa rin ang bida ngayon. Hindi pinapayagang pumasok dahil wala siyang name tag. Kinailangan siyang hilingin ang tagapangasiwa na maghintay sandali para masuri muli. Alam ni Thian Pham, na ito ay isang kalokohan ng anim na sektang iyon. Hindi kaya ayaw nila akong tumayo sa parehong linya? Sa anumang kaso, sa simula pa lang, mayroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanila. Mula pa noon, sa tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataon, gusto nila akong patayin. Siguro kailangan lang nilang makita ang aking mukha para patayin ako kaagad. Dahil nakaligtas ako hanggang ngayon. Kailangan kong maging mas malakas kaysa sa sinuman. Pagkatapos ng ilang sandali, pinayagan na siyang pumasok sa linya 5. Para hintayin na tawagin ang kanyang pangalan. Napakadami ng mga bata na kaedad niya sa harap. Kaya sinabi niya sa kanyang puso na kailangan niyang magsumikap. Maraming tao ang nag-uusap ng malakas dahil sa kadahilanan na ang taong may name tag na numero 7 ay walang kaalaman sa martial arts. Tumawa sila ng malakas dahil sigurado silang matatanggal agad siya sa simula pa lamang. Nakita rin ni Esai Homin, Jesai Homin, ngayon ang mga ito. Si Thian Pham talaga ang nakakakuha ng pansin. Ang bastard na anak ng pinuno ng sekta. Isang tunog ng trompeta ang umalinggaw sa buong larangan. Nagsimulang maging maingay ang lahat. At daan-daang kabataan. Ang naghiyawan. Ang mga yapak. Ng mahahalagang karakter sa Thian Magyao, Heavenly Demon Sect, ay lumitaw. Kailangang tumahimik at huminga ang lahat. Na may pag-asa lamang na makita ang kanilang mga mukha kahit isang beses. Nakabukas ang mga bibig ng mga bata dahil sa pagkamausisa. Hindi lamang iyon, ngunit maihalo rin itong pakiramdam ng pagkatakot. Kalmado pa ring naglakad ang pinuno ng sekta patungo sa kanyang trono. Kasunod niya sina Malakim, at Sumong. Ngunit ang kapaligiran ay naging napakatahimik sa isang kakaibang paraan. Sinuri ni Tahofap, Left Protector, nang mabuti si Sumong na lumalapit. Nakaramdam siya ng pagkasuklam. Sa maluwag na paraan ng pananamit ng kanyang kasamahan. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga bango ng alak ay matindi kay Huhove, Right Protector. Ang nangungunang ay Great Protector, na si Malakim, ay bumaling pababa na may nakatagong tingin. Paalala lamang niya sa kanyang mga tauhan. Manahimik kayo at bawasan ang ingay. Umupo na ang pinuno ng sekta sa sandaling ito na may malamig na hitsura. Bukod sa posisyon ng pinuno ng sekta ng Thian Ma. Si Thian Lutuyen ay isang eksperto rin. Na nakatayo sa ika-negatibo 5 posisyon sa mundo ng martial arts. Natakot ang mga bata nang makita ang pinuno ng sekta. Tahimik na hindi naglakas loob na magsalita. Isang mabigat na pakiramdam ng pang-aapi. Iyon ang ama ni Thian Pham.
Nagsalita ang AEE, Great Protector, na humihiling sa lahat na tumahimik pagkatapos.